Posible ba na ang mga magulang na parehong Pilipino at parehong itim ang buhok, magkaanak ng batang ang buhok kulay pula katulad ng bata na ipinanganak sa Lanao del Norte? Ang crowning glory ni Kate, itim na itim. Ganon din ang buhok ng kanyang mister na si Jason. Kaya laking pagtataka nila nung isinilang ang panganay nilang anak na si JK. Ang buhok kasi nito, hindi itim, hindi rin brown, kundi kulay pula. Nakapagtataka po talaga. Baka raw kinulayan ko raw yung buhok niya. Red alert! Paanong si JK naging red hair? Baka iba ang tatay. May dapat nga bang ika-red flag? Ang batang pulang-pula ang buhok, gayong Pinoy na Pinoy naman ang kanyang mga magulang. Born and raised dito sa Bacolod, sa Lanao del Norte, sa Mindanao. 2 taong gulang na ngayon si JK na ang hibla ng pulang buhok para raw kawad na kulay tanso. Kapag nasa silong kami, kakulay niya ang brown Tupperware. Pero kapag naharawan, pulang-pula ito. Sa mga nagtatanong kung real o fake o sa salita ng mga bata ngayon, real o fake ito, Kate at Jason, ano nga ba? Hindi raw nila kinulayan ang buhok ni JK for the clout o para pag-usapan lang. Alam po natin na bawal talaga yun kasi chemical po yun eh. Pero sa 2 anak ni na Kate at Jason, bukod tanging si JK lang ang pula, ang buhok. Kwento ni Kate, nung ipinanganak niya si JK, manipis daw ang buhok nito. Pagtungtong ng 3 buwan, dito na raw napakamot ulo si Kate. Napansin kasi niyang nagiging kulay pula na ang buhok ng kanilang anak. Na-amaze po kasi sila sa buhok. Minsan nga, may nagsabi sa akin na, sa akin na lang yung baby mo kasi ang unique. Gwapo yung bata, hawig sa taga-Europe. Wala, may lahi nga foreigner. At hindi lang daw buhok ang kulay pula kay JK, pati na kilay. Yun nga lang, naglabasa na rin ang iba't ibang mga teorya. Siguro nung pinanganak siya, parang napalitan po siya ng foreigner kasi parang hindi naman po kasi sila magkamukha. Hindi po na-switch yung baby ko sa ibang baby kasi doon lang po ako nanganak sa center. Yung time na yun, ako lang po yung nanganak. Dahil sa natatanging kulay ng buhok ni JK, naging palaisipan para sa mag-asawa ang sanhi nito. Si Kate, kung ano-ano na tuloy ang naiisip na dahilan. Nung hindi pa ako buntis, mahilig po din ako sa anime. Hanamichis ako lagi. Napapaisip din siyang hindi kaya may kinalaman ang pinaglihian niya nung ipinagbubuntis niya si JK. Yung asawa ng kapatid na mister ko, may tanim po silang papaya. Halos inuulam ko po yun. Rare po siya na papaya. Ang kulay po ng laman niya, ma'am, is mapula po. Yung balat niya po is yellow. Nabalitaan ko na lang po, pagpanganak ko raw, namatay daw yung puno ng papaya. Malalim ang pinag-uugatan ng paniniwala ng paglilihin. Dahil wala pang siyensya noon, it is an attempt to explain bakit ganyan ang itsura ng buhok ng bata. Sa kabila nito, malaking blessing daw ng kanilang pamilya si JK. Napaka-sweet niyang bata. Kahit hindi po ganyan yung buhok niya, swerte po siya sa amin. Lugi na raw ang koprahan ng tatay ni Kate na si Anesio. Pero mula raw nung ipinanganak niya si JK, sumigla ito. Kagandahan karon ang customer kaysa naging mga bulan. Kaya ang kapitbahay nilang si Pedro na suki ng mga sabungan, itinuturing din si JK na lucky charm. Ito ko sa ilang area, mutanaw ko daan sa bata. Then manugal ko, makadaog ko. Ang akong daog na 1,000, na 1,500, na 2,000. Gayunman, ang pagiging swerte raw ni JK, di umano, may kapalit. Tuwing may nag-aamis sa kanyang tao, nagkakasakit siya. Pwera usog. Kaya hanggat maaari, ayaw na raw nilang ilabas ng bahay si JK. Pinaka-iingat-ingatan din nilang hindi makuha ng iba ang ginupit na pulang buhok nito. Kasi kapag nakuha raw ng iba, maswerte daw yun. Pero yung baby po raw yung magsasuffer.
Mao dahil ni ang buhok ni Jishan katong first time na ko siyang gialutan. Akong gitaguan sa saging kay para dili makitaan sa mga sugarol. Nababahala rin daw kasi sila para sa kaligtasan ng kanilang anak. Dili sa amo ay ang bata nga lahigit sura. Kung mayroon mang mag-report tungkol sa mga kidnapping, i-report kaagad sa mga pinakamalapit na himpilan ng pulisya para agad naming maaksyonan. Pero ang nagpapapula sa pisngi ni Kate sa galit ang isa pang espekulasyon kung bakit ang buhok ni JK pulang-pula. Madami din akong naririnig na judgment. Baka iba ang tatay. May basihan kaya ang chismis ng mga marites? Nung time na hindi pa po kami ng mister ko. Tinaalala lagi ko man kay nganong nato yung buhok. Bakit nga ba pula ang buhok ng batang ito sa Lanao del Norte? Mamumula ang inyong hasang sa mga kasagutan sa aming pagbabalik. 2 taong gulang na si JK mula Lanao del Norte. Ang buhok at kilay pulang-pula. Wala man pud ni kaliwat nga nananag color ang buhok. Wala may lahi nga foreigner pud. Ang mga marites, aba, may ibang hinala kung bakit pula ang buhok ng bata. Baka iba ang tatay. Si Kate may gustong linawin. Wala po akong nakarelasyon na foreigner. Since 2017 po, siya lang po talaga yung naging shota ko. Wala jay ko'y duda sa ang kit kay sa nag-uban mi dili ni siya yung galaag-laag. Nara dyan siya sa iyang balay, amo ang balay. Pero ang mas ikinababahala raw ng mag-asawa ang kondisyon ng kanilang anak. Lalo't napapansin nilang hirap maglakad si JK. Naiisip ko minsan na may connection po talaga sa buhok. Para malinawan, sinamahan ng aming team si JK sa isang doktor. Ayon sa dermatologist, si JK posibleng may albinism. Ito ay isang uri ng sakit kung saan hindi nakakabuo ang katawan ng enough melanin. Siya ang responsible para sa color ng skin, ng hair. Ang isa sa mga dapat ikabahala, the possible risk of a development of cancer or squamous cell carcinoma. Pwede ding magkaroon ng mga vision problems. So, kailangan ding protektahan lagi ang kanyang mga mata. Na-mention na hindi na siya nakakapaglakad ng maayos. That is a signal na baka may neurodevelopmental delay. Marami na kaming naiulat na kaso ng albinism o ugis kung tawagin. Pero karaniwan sa mga ito, puti o blonde ang buhok. Pero bakit ang kay JK pula? Kailangan talaga mas maimbestigahan yung case ni JK. May mga tests like genetic testing. Meron tayong 1 to 2% na may red hair sa population sa buong mundo. Maari po yung oculocutaneous na albinism. Nasa genes na po kasi ni JK. Less likely po na hindi po magiging black. Maari po yung pagka-red, mag-darken over time. Pero yun na po yung color po ng hair niya po. Yung mga nagdi-discriminate po sa mga Filipinos with albinism, naiiba lamang po yung aming kulay ng buhok, ng balat. Pero kami po ay mga normal na tao na dapat bigyang respeto. Yung luck naman sa negosyo at sa sugal, hindi naman po yan galing talaga sa aming mga may albinism. Galing po yan sa ating pagpupursigi sa buhay. Ano man ang kulay ng buhok ng anak, kahit sinong magulang namumula sa kaligayahan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.